will do. Senator Estrada. Yes. Canada, India, US, Australia, Arctic. Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Pagkapa ako lang gusto mo, absent. No, ang servisyo talaga. Yung ideals sa PMA, courage, integrity, and reality, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito kong yan sa akin. All eyes pa rin sa Senado matapos ang bigong pag-aresto kay Senator Bato. Ang arrest warrant kinumpirma ng ICC mismo pero wala siyang balak sumuko. Sa loob man o sa labas ng Senado, mainit pa rin ang sitwasyon. Tumakbo na rin ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema. Sa impeachment ni VP Sara, nasa Senado na rin ang bola. Natabunan na ba ang krisis sa langis ng tensyon sa politika? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas, live nag-uulat mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Hindi lang NBI agents, mga tauhan ni bagong SP Alan Peter Cayetano, kasama umano sa mga humabol kay Senador Bato de la Rosa. You can run but you can't hide. Mga senador hindi ligtas sa batas ayon sa Malacanang. Na parang deja vu, arrest warrant laban kay De La Rosa tinuligsa ni VP Sara. Kampo ng senador, nagpasaklolo sa Korte Suprema. Forthwith, articles of impeachment laban sa bise aaktuhan daw agad ayon kay SP Cayetano. DICT Secretary Henry Aguda nag-resign na raw. Sagot ng kalihim, abangan. At besties in trouble, Matt Damon at Ben Affleck. Bakit kaya kinasuhan ng dalawang pulis sa Miami? Mahigpit pa rin ang seguridad sa Senado kung saan nagpalipas ng gabi si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos ang tangkang isilbi sa kanya ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung hanggang kailan siya mananatili dito. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat din mula sa Senado. Hannah, ano ang mga pinakahuling pahayag ni Senador de la Rosa? Nga pala, dito ka rin natulog, ano? Nagkausap ba kayo kagabi? Yes, Corina, nag-overnight din tayo rito sa Senado at base doon sa mga huling panayam natin kay Senator Bato de la Rosa, tila nasa lowest point na raw siya ng kanyang buhay. Ayon yan mismo sa Senador. Matapos yung naging bakbakan dito sa Senado kahapon, lumitaw nga si de la Rosa sa sesyon sa Senado kanina bilang bagong majority member. Sabi ni de la Rosa na humanize daw siya ng mga karanasan niya sa buhay matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado. Nang tanungin kung saan siya nagtatago, sagot niya sa Luzon, Visayas at Mindanao umano. Hindi siya kailanman umalis sa bansa at dito na raw siya mananatili habang buhay. Very low. The lowest point of my life. And ikaw ba naman? Pagkapa ako lang gusto mo, absent. Yung aking servisyo talaga. Thank you. Yung ideals sa PMA, courage, integrity, and reality, isinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito kong yan sa akin.
Nilinaw ni De La Rosa na malabo raw na siya ang mismong nagturo sa mga otoridad na pumatay sa drug war. At anya, lahat ng pinagdadaanan niya ngayon ay dahil sa politika. Kahapon, sumulpot si dating Senador Sonny Trillanes bilang tugon sa personal na hamon umano ni De La Rosa sa kanya na humarap kapag hahainan na ang senador ng warrant. Tugon ni De La Rosa rito, lahat ay gagawin para pabagsakin ang mga Duterte. Ang Trillanes nagalit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa. Nagalit sa pagtira ng Duterte sa mga komunista. At yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Mananatili si De La Rosa rito sa Senado habang ina-exhaust ang lahat ng legal means para sa kanyang kaso. Ayon na rin sa kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion, nakatanggap daw sila ng impormasyong may eroplanong naka-standby mula nang lumitaw ang ICC warrant laban sa senador. Wala pang kumpirmasyon ang mga otoridad kaugnay nito. Sa kabila ng laban ni De La Rosa, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na kapag daw nagka-local court order laban kay De La Rosa, siya mismo ang makikipag-usap sa senador para harapin ito. Corina, nakakahiya naman para kay Senator Risa Ontiveros na pinagtatawanan umano ang Senado sa gitna ng nangyaring tensyon kahapon. Sabi ni Ontiveros, we must protect the reputation of the Senate. Pinagtatawanan yung mga eksenang paghahabol sa hagdan and other such scenes na nag-unfold kahapon. And hindi po yan yung mga eksena na deserve ng ating mga kababayan. So, sa panig ko naman, sa panig ng Bagong Minorya, pagpapatuloy po ako at magpapatuloy po kami pagsulong ng mga panukala na para talaga sa mga tao, pag-iimbestiga, pag-alam ng katotohanan at pagrekomenda ng pagwawasto sa pamamagitan ng aming mga resolusyon in a few months, pagbubuo muli ng mas transparent at accountable na budget. At syempre ngayon, pinaka-urgent na concern ko po at namin ay talagang makita ng malinaw ng taong bayan na tutupad kami sa aming constitutional duty. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Sabi ni Ontiveros, tuloy lang daw dapat sa paghahanap ng sagot sa mga tanong tungkol sa katiwalian at hindi maipaliwanag na yaman ng mga politiko. Bahagi si Ontiveros sa tumutol sa kudeta kahapon na nagpatalsik kay Senator Tito Soto. Corina. So Hana, paano nga ba nakapasok si Senator Bato kahapon sa Senado at nagkahabulan pa? Saan ba siya dumaan at paano niya naiwasan ang mga umano operatiba ng NBI? Corina, ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa, he entered the Senate premises in a car at bigla ang dumiretso umano sa Senate parking sa baba, dyan sa may basement dito sa loob ng Senate building. At bagamat dumating agad itong si De La Rosa, agad daw siyang hinabol ng NBI personnel umano at yun na nga yung nakita nating CCTV footage kahapon kung saan dali-daling umakyat itong si De La Rosa papunta sa Senate plenary at kaugnay niya na pag-usapan din kanina sa Senate session itong umano'y explanation ni resigned Senate Sergeant at Arms Rene Samonte pagdating doon sa pagpapaliwanag sa kanya ni SP Cayetano sa kung ano ba talaga yung nangyari kahapon. Ayon kay Samonte, around 7 o'clock in the morning, meron umanong NBI personnel na tumawag para i-coordinate ang isang arrest order at supposedly yung arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance umano ni Senate President Tito Soto. And then on about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of Samonte
Korte, but copies were not allowed to be distributed. Agad naman niyang binigyan linaw ni dating Senate President Tito Soto sa sesyon kanina at sinabing kung alam lang daw niya na darating si De La Rosa rito sa Senado kahapon, magkakaroon siya ng ibang gampanin doon sa nangyari dahil ayon sa kanya, hindi niya raw alam na darating nga si De La Rosa sa sesyon kahapon. Corina. May mga ulat din na saan kaya nanggaling ito? Mga tauhan daw ni Senate President Cayetano ang humabol kay Senator Bato at hindi NBI. May impormasyon ka ba tungkol dito? Corina, yan yung isa sa mga umuugong na report pagdating doon sa arrival ni Senator Bato. We've yet to confirm if the staff of Cayetano is actually involved in the arrival of Senator Bato de la Rosa. Pero isa yan doon na sa mga narinig natin kanina at hindi pa nagbibigay ng panayam itong si SP Cayetano pagdating dito at aasahan nating magbigay siya ng paglilinaw tungkol dyan. Corina. Okay, so sa ngayon, nasaan na si Senator Bato? Kasi nakita ko nag-alisa na yung ibang mga senador, ano? Si Senator Bato dito pa rin. Paninindigan talaga niya na dito muna siya titira. Yes, Corina, siya mismo nagsabi na he will be staying inside the Senate premises habang ina-exhaust nila ng kanyang kampo ang legal means sa gitna nga ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. At actually, kaka-suspend or adjourn lang ng sesyon kani-kanina lang, ilang minuto lang ang nakalipas. At nakita pa natin siya na umiiyak sa gitna ng Senate session habang katabi si Senator Bongo at nang tanungin kung bakit pa siya umiiyak. Sabi niya, this is a personal matter at it's a personal conversation between fellow Duterte ally Senator Bongo. Sa ngayon, nasa maayos na kalagayan naman daw siya ayon yan mismo sa senador and we're expecting him to continue to camp here within the Senate premises. Balik sa'yo, Corina. Huling tanong na lang, Hana, mayroon bang balita na siya'y nakikipag-usap na sa kanyang legal team? Nagmi-meeting na ba sila dito? Yes, Corina, katunayan, simula kagabi, binibisita na siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Estelito Torion at ito rin si Attorney Jamie Bondoc na nandun din kanina sa Senate plenary at natanong natin yung ilang matters including Senator Bato's salary dahil ayon kay De La Rosa, nitong mga huling or nakaraang buwan, hindi na raw siya tumanggap ng sweldo dahil siya mismo ay nahihiya when it comes to being absent here in the Senate. At isa raw yun, katunayan, isa raw yun sa mga factor bakit siya lumitaw sa Senado. At ayon kay De La Rosa, itong portion of his salary before ay tinatanggap na lang daw ng kanyang Senate staff at ibinabahagi sa iilan bilang pagkakawang gawa. At ayon kay Torion, pag-uusapan nila kung ano na ang next steps when it comes to the salary of the senator. Corina. Okay, maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. At makakasama natin ngayon ang bagong alright. Hindi ligtas sa batas kahit nasa loob ng Senado. Ito ang paalala ng Malacanang matapos kumpirmahin ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Alam ng Senado ang kanilang limitasyon. Alam ng mga senador na hindi sila nakatataas sa batas. Ito ang paalala ng Malacanang sa gitna ng kritisismong kinakanlong umano ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant na mula sa ICC at pumasok kahapon matapos ang pagliban sa Senate halls ng nasa 6 na buwan. Speaking as a trial lawyer, ipinaliwanag kasi ni Undersecretary Claire Castro na pwede talagang i-enforce ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong pribilehiyo na ito.
Hindi nagkomento ang palasyo sa panibagong kudeta sa Senado at sa timing ng pagpasok ni De La Rosa. Pero sana raw pumasok si De La Rosa sa tuwing ipinapatawag siya. Kung bakit naman nauna pang makuha ni former Senator Antonio Trillanes ang ICC warrant kaysa sa gobyerno. Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator. Nang tanungin kasi ang Interior at Justice Departments, wala pa raw silang natatanggap na warrant kahapon. Ibibigay naman daw ng pamahalaan ang proteksyong na aayon sa batas sakaling maaresto si De La Rosa. Una nang nalawagan si De La Rosa kay PBBM na pag-isipan ang kanya mga aksyon hinggil sa ICC dahil baka dumating daw ang araw na siya naman ang mapunta sa kalagayan ni FPRRD. Sagot ng palasyo, hindi mangyayari yan dahil hindi naman daw gumawa ng extrajudicial killings ang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nasa kamay na ng Philippine authorities ang pag-aresto at pagsuko kay Senador Bato de la Rosa sa ICC matapos nitong kumpirmahin na may warrant of arrest na ang dating PNP chief. Para naman sa ilang abogado, di dapat maging pugad ng mga akusado ang Senado. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Kinumpirma na ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin ng madugong war on drugs ni FPRRD. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Pero sa kabila ng kaliwat ka ng protesta ng kanyang political allies at supporters, ano nga ba ang legal basis ng pag-aresto kay Senator Bato? Sa panayam sa Billionaire News Channel, muling binanggit ni former FEU Law Dean Attorney Mel Santamaria ang Republic Act 9851. Ito ang batas na may kaugnayan sa international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Ito rin ang batas na ginamit ng gobyerno noong inaresto si former President Rodrigo Duterte at inilipad sa The Hague, Netherlands noong nakaraang taon. Sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng Philippine authorities sa isang international tribunal ang mga individual na di umano ay gumawa ng crimes against humanity kung ang korte na ito ay nauna ng magsagawa ng isang investigasyon o pagdinig sa nangyaring krimen. Ang kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nanggagaling sa ehekutibo. So ibig sabihin nagdesisyon ng ehekutibo na sundin yung 9851 na ng batas natin. Ang sinasabi ng batas na natin na yon na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng Pilipinas at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na iyon, tutulungan ng Pilipinas. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, hindi rin issue rito ang jurisdiction na unang inalmahan ni FPRRD. Kung pagbabasehan kasi, ang recent ICC decision, nakasaad dito na maaari pa ring dinggin ng korte ang mga naganap na krimen sa mga panahong tayo ay state member pa ng Rome Statute. Lalo na't sinimula na ng ICC Office of the Prosecutor ang kanilang preliminary examination sa war on drugs bago pa man tuluyang kumalas ang Administrasyong Duterte noong 2019. Nilinaw rin ni Attorney Conti na hindi applicable sa sitwasyong ito ang rules ng Supreme Court patungkol sa extradition proceedings, kung saan kinakailangan pa ng local court intervention bago maipadala sa ibang bansa ang isang akusado.
Aniya, ang ekstradisyon ay usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang ICC, hindi bansa, kundi isang international tribunal. Kaya pagsuko raw kay Senator Bato ang maaaring gawin ng Philippine authorities. Isa sa De La Rosa sa mga umano'y co-conspirator sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD kasama ang kapwa-senador na si Bongo. Bilang PNP chief noon ni Duterte, siya ang chief implementer ng kampanya kontra droga. Nasa protective custody siya ngayon ng Senado. Pero para sa ilang abogado, tulad ni Attorney Santamaria, hindi dapat pinoprotektahan ng Senado ang isang individual na akusado ng crimes against humanity, lalo na't valid daw ang ini-issue na warrant ng ICC. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionaire News Channel. Pumalag si dating Senador Antonio Trillanes sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay Senator Bato de la Rosa. Giniit niya, wala itong legal na basihan. Hindi dapat magsilbing kanlungan ng mga political criminal ang Senado. Ito ang iginiit ni former Senator Antonio Trillanes nang makapanayam natin siya sa programang Memo. Base po ang dun sa mga nasaksihan ko kahapon, nagpasya po yung NBI na mag-stand down para mag-de-escalate yung situation dahil bibigyan nila ng tamang panahon na maisip ni Senator Cayetano na mali yung ginagawa niya. Paano pong mali? I mean, illegal or immoral? Yes, dahil ganito po, hindi po pwedeng maging refuge ng mga international criminal ang Senado. At ang constitutional protection po na pinoprovide sa mga senador while in session are only for crimes na napipinalize ng 6 years or below. Ito pong krimen ni Bato de la Rosa ay life imprisonment po yan. Tumaas ang tensyon sa Senado matapos umanong magtangkang lapitan ng mga otoridad si De La Rosa habang nasa sesyon. Iginiit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na poprotektahan ng Senado si De La Rosa, alinsunod sa batas at ang mga patakaran ng institusyon. Buwelta ni Trillanes, walang legal na batayan si Cayetano para pigilan ng pag-aresto kay Senator Bato. Kasi itong International Criminal Court na nag-issue ng warrant, ito naman po ang basihan natin ay yung Republic Act 9851 na kung saan nakalagay po doon kung merong isang akusado na iniimbestigahan o nililitis ng isang international tribunal, ang ating otoridad ay pwedeng isurrender itong taong ito. Yun po ay yung batas po na yon na ipasa noong 2009, yun po ang ginamit na basihan doon sa pag-aresto kay Digong. Hindi naman po dineclare ng unconstitutional ng Supreme Court yon or illegal. Kaya bakit po iba ngayon ang magiging trato? Kasabay nito, nagbabala muli ang ilang mambabatas laban sa anumang hakbang na maaaring magpatagal o humadlang sa impeachment trial ni VP Sara. Anila, malinaw sa konstitusyon na dapat forthwith na uusad ang proseso sa Senado. Iisa lang din ang panawagan ng iba't ibang grupo sa Senado. Huwag kupkupin si Senator Bato. Umaasa rin sila na mananaig ang ebidensya sa impeachment case ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Ikaw, Bato de la Rosa, mahiya ka naman sa mga taong namatay ng dahil sa drug war mo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Duwag kong tawagin na ilang grupo sa Senator Bato de la Rosa matapos makipaghabulan sa mga operatiba ng NBI sa Senado kahapon. Panawagan ng Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal Party at Magdalo, isuko na ng Senado si Bato. The Senate must not coddle accused mass murderers and plunderers. The Senate's duty is to serve the people, not obstruct justice. Si Senator Tito Soto, narinig naman natin, very clear siya in his previous pronouncement that he will convene the trial forthwith, ASAP. Mukhang nasindak si Sara Duterte.
Kaya nagkumahog na tanggalin si Senator Soto. Pinaalala rin na akbayan na ang bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano ay running mate noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Kiko Aquino din ng Tindig Pilipinas. Ang leadership shake-up pala sa Senado ang tinutukoy ng kampo ni VP Sara na handa sila sa impeachment trial. Hindi pala ebidensya ang hawak niya, kundi isang pasabog. Alam na this. Tinawag ang lahat ng kakampi, nangako, nagmaniobra para agawin ang liderato ng Senado. Gayunpaman, ayon sa mga grupo, hindi pa tiyak na dead on arrival nga ang impeachment case ni Duterte. Dahil tulad daw sa Kamara na ilang miyembro ng kilalang aliado ni VP Sara ang bumoto ng yes sa impeachment, posible rin daw na ganito ang mangyari sa Senado, lalo na kapag nalantad na ang umano'y overwhelming evidence laban sa bise. Anong itsura ng Senado pag nakita nilang hindi ma-explain yung bilyong-bilyong pera, unexplained wealth, which under the law is presumed to be ill-gotten, tapos hindi nila i-convict? Binanggit din ni Atty. Dino De Leon na 4 sa mga nasa Senate majority ngayon ay inaimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Sina Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at pati na rin daw si Mark Villar. Hindi raw nakabibigla ang naging aksyon ng mga ito para mapigilan umano ang impeachment at ang flood control investigation. Bato de la Rosa! Arestuhin! Arestuhin! Sara Duterte! Itisin! Itisin! Plano ng mga grupo na magkilos protesta bukas sa Senado. Nasa 1,000 raw ang inaasahang dadalo. Para sa agenda, Shed Gatchalian, Billionaire News Channel. Hindi na ikinagulat ng Malacanang ang umuugong na naman na umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon. Di na bago at fake news lang kung ilarawan ito ng palasyo. Muling nabuhay ang usapang destabilisasyon sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa politika, partikular ang panibagong Senate coup at ang pagkanlong ng Senado kay Bato de la Rosa. Ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na disturb laban sa gobyerno. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan. Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. Muling nagtungo sa Senado ang pro-Duterte groups para tutulan ang tinatawag nilang unlawful arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Kinundi na rin nila ang impeachment ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Lian Bostillos ng Abante, live mula sa Pasay City. Lian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Magandang gabi, Pinky. Mag-aalas 4:30 kaninang hapon nang dumating dito ang ilang pro-Duterte groups upang muling manawagan at magbigay ng suporta para kay Senator Bato de la Rosa. Pero di tulad kahapon, bigong makalapit sa entrada ng Senado ang mga rallyista. Yari matapos magpakalat ng 700 PNP personnel sa kahabaan ng J.W. Jokno Boulevard. Karamihan dito, nagbarikada sa harap ng entrada na naging dahilan para isara ang northbound lane ng kalsada. Alalahanin niyo po na we are exercising maximum tolerance. But itong maximum tolerance na ito po ay prioridad. The moment po na may panapatas po kayo nababaylate. At pag may nababaylate po kayo batas ay hindi po magpupulat ilagan ang inyong PNP. We will be effecting arrest. Pinky, kagabi ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga polis at ilang rallyista matapos piliting iparada ng mga grupo ang isang pickup truck sa harap ng Senado bilang bahagi ng kanilang programa para kay De La Rosa. Ayon sa PNP, hindi na nila papayagan ang kaparehong insidente, gayon din ang anumang uri ng karahasan. Handa rin daw ang PNP na magdagdag ng tauhan sakaling tumaas pa ang tensyon. Samantala, mula sa loob ng Senado, lumabas si Atty. Ferdinand Topacio matapos makipagpulong kay Senator Bato de la Rosa. Sa ating panayam sa abogado, iginiit nitong unlawful ang warrant of arrest mula sa ICC. Hindi pwedeng magwawagay-way ka lang ng warrant katulad ng ginagawa ni Colocoy na Trillanes. Kung kailangan, yun pong warrant na yun ay authenticated through diplomatic channels.
Ayon kay Topacio, aabutin pa raw ng hindi bababa sa 3 buwan ang proseso sa nasabing warrant. Kailangan pa raw itong dumaan sa Department of Justice para sa petition for extradition bago i-transmit sa local court. Samantala, Pinky, tuloy pa rin ang programa ng ilang pro-Duterte groups at kanina, bandang alas 5 ay dumating naman ang ilang miyembro galing sa mga pro-impeachment groups o pro-BBM groups sa ilalim ng Sandugo. At kanina nga, bandang alas 5 ay nagkaroon ng girian sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya dito sa JW Jokno Boulevard, hati ang nasabing kalsada sa dalawang panig. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Lian Bostillos ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Pasay City. ICC arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa, pinalaga ni VP Sara. At peace proposal ng Iran tinawag na basura ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Naantala ang pagpapadala ng articles of impeachment laban kay VP Sara matapos ang isa na namang kudeta sa Senado. Umaasa naman ang ilang kongresista na kikilos ang mga senador forthwith oras na matanggap nila ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang update dyan? Yes, Pinky, nananatili pa nga rin dito sa House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero umaasa ang ilang mga mambabatas na sana ay ngayong linggo ay maipadala na ito sa Senado. Matapos ang butuhan at pag-impeach kay VP Sara sa House Plenary kahapon, agad na itong nai-refer sa Senado. Pero hindi pa ito tuluyang na itatransmit. Kagabi at kaninang umaga nung kausap ko ang ating SecGen ay hindi pa na itatransmit yung articles of impeachment dahil nga inaantay pa nila kung kanino sila makikipag-coordinate. So hopefully malaman natin yan. Pero ako naniniwala within the week naman yan mangyayari lahat yan. Dahil sa kudita sa Senado, kailangan rin ng Senate na magtalaga ng bagong Secretary General na siyang nakatalaga na tumanggap sa articles of impeachment. Hindi natin maiwasan magduda o magsuspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na kahapon yung voting dito sa House at alam naman nila na may numero. Well, sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na yung change of leadership ay wala naman pong kinalaman sa impeachment. So, syempre tayo naman ay we will give them the benefit of the doubt. Alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano ay isang mahusay na abogado. Wala rin naman daw choice ang Senado kundi tanggapin ang articles of impeachment. At kung hindi, maaaring umabot ang issue sa Supreme Court. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Kaya nga ang nakalagay doon ay forthwith. Maging ang Malacanang ay nanawagan sa Senado na tuparin ang kanilang mandato. Nagdesisyon po ang House of Representatives at nakita malamang nila ang mga ebidensya at sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado ay maging patas ang mga manghuhusga, ang mga senador natin para ito naman ay sa taong bayan. Habang nandito pa sa Kamara ang articles of impeachment, dagdag na tanong ng publiko, mano-mano ba itong ipiprint at dadalhin sa Senado o pwede na ang digital file at digital transfer?
Samantala, Pinky, kaugnay naman sa mga magiging prosecutor panel, yan ang isa sa rin sa mga tatalakayin dito sa House Plenary ng Kamara. No? Pipili ang mga mambabatas at yan din ay kanilang pagbobotohan. 11 prosecutor panel ang kailangan, kasama na nga dyan yung magiging lead prosecutor. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Merafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Nagbago man daw ang liderato ng Senado, tiniyak ni bagong talagang Senate President Alan Peter Cayetano na kikilos sila forthwith sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Live mula pa rin dito sa Senado. Dexter, so ano ba ang definisyon ng bagong liderato ng Senado sa salitang forthwith? Na kinonsulta ng bagong Senate President ang pinalitan niya sa pwesto. Kaugnay ng napipintong pag-transmit ng Articles of Impeachment dito sa Senado mula sa Kamara. Ni Senate President Alan Peter Cayetano, nag-usap sila ni dating SP Tito Soto sa issue ng forthwith. Hindi naman nabigo ang bagong SP at sinabihan niya ni Soto na ibigay muna sa komite. Susundin daw ni Cayetano ang payo ni Soto at gagawin nila ito without delay. Pero kung kailan iaakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, yan ay hindi pa masagot ng bagong liderato. We will do what has to be done and there won't be delays. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention. Kinasiya naman ni Soto ang naging pahayag ng nagpatalsik sa kanya. Kailangan na niyang manaig ang konstitusyon para hindi maging katawa-tawa ang Senado bilang isang institusyon. Sundin ng konstitusyon. Yan naman ang pinaglalaban ko eh. Hindi ako pro-impeachment, hindi ako anti-impeachment. I'm pro-constitution, I'm pro-Philippines. Ganun lang. So kung kakausapin ako ni Senator Cayetano na yun ang susundin niya yung mga suggestion ko, hindi mabuti. Maraming salamat. Sabi Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, wala pang koordinasyon sa kanya ang House Secretary General. Paliwanag ni Mendoza, may proseso pa kapag natanggap na ang Articles of Impeachment. Calendar pa eh. Oo, maka-calendar sa session. Calendar yan. For consideration. Today din yon kung sakaling matanggap. Kung apat. Sa session. Hindi man today, maybe tomorrow. As of now, wala pang any communication from the House. Corina, hindi naman nangyari ang ating inaasahan na sana na botohan ng mga bagong opisyal sa bagong liderato ng Senado at maging yung chairmanship ng mga komite. Pero nabanggit kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano na titiyakin nila na pagdating ng Lunes ay makukumpleto na ang lahat ng chairmanship upang umusad na dahil maraming nakabinbin na mga committee hearings at mga panukalang batas na kailangang masponsoran sa plenaryo ng mga bagong maitatalagang chairman ng bawat komite. Corina? Dexter, nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ni Senators Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Ano ba ang nangyari? Bakit sila nagsagutan? Actually, Corina, yan yung dahilan kung bakit napaaga ang adjournment ng sesyon ng Senado ngayong araw ng Martes. Ang nangyari kasi kanina, naging mainit yung debate ng mga senador kaugnay doon sa Senate Resolution number 44. Itong resolution na ito ang siyang nagsasabi ng paninindigan ng Senado para doon sa ating mga kababayang Pilipino tulad ni Senator Bato de la Rosa na kapag merong arrest warrant mula sa mga banyagang institusyon ay kailangan munang dumaan sa lokal na korte bago ito magkaroon ng bisa at maisilbi.
Nagsasalita kanina si Senator Kiko Pangilinan na mayroon siyang ipinupunto. Sumisingit itong si Senator Robin Padilla nang biglang tumaas ang boses ni Senator Kiko Pangilinan at kanyang iginiit na I still have the floor, Mr. President, sabi niya. Mula doon, medyo natahimik si Senator Robin Padilla, nagtuloy yung debate, may mga iba pang pinag-usapan. At pagdating sa bandang dulo, biglang tumayo itong si Senator Robin Padilla at nagtanong. Mayroon siyang parliamentary question sa kanyang mga kasamahan kung pwede ba daw niya ereklamo ang isang kapwa senador na nanigaw sa kanya. Dahil hindi daw niya matanggap bilang isang halal na senador, inihalal ng taong bayan na sigaw-sigawan lang ng kanyang kapwa senador. At nagkaroon ng tensyon, sabi naman ng nakaupo na presiding officer na si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, maaring nag-modulate lang itong si Senator Kiko Pangilinan dahil bilang isang dating broadcaster ay kailangang i-modulate ang boses kapag merong mga bagay na gustong bigyang diin. Pero hindi nakontento si Senator Robin Padilla at sabi niya itutuloy yung kanyang pagreklamo. Kaya nag-suspend muna ng sesyon, nag-usap-usap ang mga senador, kanilang tinalakay yung anong mangyari at pinagbabati ang dalawa. Nakita pa nga natin, Corina, na inaabot ni Senator Kiko Pangilinan yung kanyang kamay para makipagkamayan kay Senator Robin Padilla pero hindi ito pinansin ng mambabatas. Ng ating makapanayam naman, si Senator Robin Padilla, sabi niya, pinahiya siya, sinigawan siya na nakasesyon. Dapat humingi ng apology si Kiko Pangilinan na nakasesyon. Pero nung pagbalik ng sesyon, nag-adjourn na lang ang Senado para hindi na lumala pa yung tensyon. Sabi naman sa ating panayam kay Senator Robin Padilla, sabi niya itutuloy niya ang reklamo hindi na sa plenaryo kundi sa Ethics Committee ng Senado. Corina. Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula dito sa Senado. Wala raw plano ang kampo ni VP Sara na ipabasura sa Korte Suprema ang kanyang impeachment. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng defense team spokesperson na si Michael Poa na handa silang ipagtanggol ang bise. Hindi rin daw option para sa VP ang resignation. We've never talked about it, no? Because hindi ko na rin binabroach yung idea na ganyan ever sa ating Vice Presidente because having known her for 4 years now, talagang alam ko yung position niya dyan eh. She always thinks about the 32 million people who voted for her. At pag nag-resign ka, parang binaliwala mo kasi yung mandatong binigay sa'yo. Dagdag ni POA, posibleng dumalo si VP Sara sa impeachment trial, lalo na kung kinakailangan. Posibleng maaresto si Senator Bato de la Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero para sa dalawang abogado, wala itong magiging epekto sa impeachment trial ni VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. 4 na lang ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga abogado na humawak ng impeachment trial ni late Supreme Court Chief Justice Renato Corona, isang article lang ang kailangan para makonvict si VP Sara. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating mambabatas na si Attorney Neil Tupas na may panahon pa ang prosecution para palakasin ang kanilang kaso. Si Tupas ang Chief Prosecutor noong Corona impeachment trial. Weeks lang kami nag-prepare for the impeachment of Corona because Chief Justice ang kalaban. Pero ito ngayon, they had all the time. 2 years of preparation. And siguro they have the evidence. Pero para sa nooy Defense Counsel na si Attorney Ramon Esguera, kung gaano kalakas ang suporta sa impeachment ni VP Sara sa Kamara, kabaliktaran ito sa Senado matapos ang isa na namang coup. Ganyan din ang pananaw ni Tupas. Even if before the change, Karen, I was already, this is just my guess, no? I was already saying that they cannot get the 16. So there will be no conviction. Leadership change,
And lalong tingin ko, lalong mahirap ang conviction sa Senate. But of course, everything fluid. Pwedeng mag-change ang Senate kasi, since ang constituency niya is national, public opinion matters a lot. Kung maaresto si Senator Bato de la Rosa at madala sa The Hague, paniwala ni Tupas at Esguerra na hindi na siya pwedeng bumoto sa impeachment trial ni VP Duterte. Pero hindi na rin ito makakaapekto sa resulta. Dahil ayon sa dalawang abogado, ang 2/3 vote na kailangan para sa conviction ay 16 votes pa rin, kahit 23 senators na lang ang matira. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Binatikos ni VP Sara ang tangkang pag-aresto sa kaalyadong si Senador Bato de la Rosa. Nagpasaklolo naman ang kampo ni de la Rosa sa Korte Suprema. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Tila may pagkakahalintulad umano ang nabigong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa sa nangyari noong nakaraang taon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Tikom naman ng bise sa nangyaring Senate coup na sinasabi ng ilan ay maaaring konektado sa kanyang impeachment trial. Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators. Kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan. Habang nananatili si Bato sa Senado, nagpasaklolo naman ng kanyang kampo sa Supreme Court. Humihiling ito ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. Kinonde na rin ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Bato, ang pagtatangkang hulihin kahapon ng NBI ang senador. Maging ang pagdating ni former Senator Antonio Trillanes na anilay isang private citizen lang. Hindi rin daw valid ang ICC document na hawak nito dahil hindi ito naipresenta sa local court. Pero isang guro ang nagtungo rin sa Korte Suprema ngayong araw. Sa isang petisyon, sinabi ni Barry Tayam na dapat ideklarang null and void ang Senate Resolution No. 44 na nagbibigay proteksyon kay Bato. Dapat din daw utusan ng Korte Suprema ang PNP, CIDG at NBI na arestuin na ang senador. Sa konstitusyon, pagamat binibigyan po ng immunity ang mga legislator natin, ay sumobra po yung limitation na yun or meron, hindi naman po kasi absolute yun. So tingin ko, hindi dapat ginagawang sanktuaryo ni Senator Bato de la Rosa ang Senado kasi ito ay nakakaduwis sa dangal ng institusyon. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng kampo ni Bato na hindi nito kinikilalang warrant of arrest mula sa ICC at tinawag din ng senador na fabricated umano ang kaso ng mga kritiko niya at ng mga Duterte. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Ngayon naman ay makakasama natin live mula dito po sa Senado, bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Magandang gabi and congratulations ba? Magandang gabi, Corina. Only to God's grace. At syempre sa Bilyonaryo at lahat ng affiliated news outlets nyo, magandang gabi po sa inyo. Ano po ang inyong nararamdaman? Para kayo nanalo ng Miss Universe? The way kasi I got here, especially the last 4 years, walang magsasabi kahit sarili ko. So it's just really a walk of faith. So thankful. Pero having said that, ramdam mo yung bigat ng mga problema ng bansa. Pero nakakaramdam din kayo ng suporta? Sobra po. 13 lang kami, pero grabe po ang pagmamahalan, pagtutulungan. But like when we started the day yesterday, hindi namin alam mangyayari. Tapos hindi namin alam may habulan dito. So it was problem after problem, but it was solution after solution also. But on the day itself, ang kwento po niya sa akin kanina, Pinky Willard, ay hindi niya alam nung umaga, hapon na lang niya nalaman na magkakaroon na ng botohan. We had the meeting Sunday night, kwentuhan lang, and we realized that we were friends pero hindi pa kami bagong majority at kulang-kulang talaga. At marami pang But then, Monday morning, tinawagan ako ni Senator Bato. He prayed about it daw. And he has to go to the Senate. So, when I told the others, please meet me, please see each other, please be there,
lahat nagtatanungan bakit, may numero ba tayo. So it was a walk of faith talaga. Okay, so kumbaga parang, well, it is established that Senator Bato was like in hiding because of the ICC warrant of arrest. Yes, but aside from me, who I talked to him Saturday na una pupunta tapos maraming checkpoint, he talked to many others and saying nga na grabe yung sitwasyon at mukhang tutuwing sa ICC. Then Sunday, sinabi na isusupina siya ng CIDG, di ba? But in the meantime, you know, like some of us were talking about the economy because nga of the Israel-US-Iran war. Some of us was talking about the impending impeachment, that it has to be done very well and with dignity. Then some of us were talking about yung direction ng Senate. Are we doing enough against inflation, for example, di ba? Parang nangyayari, mas comprehensive pa yung mga news kaso sa House at saka sa Senate. So, ganun yung mga kwentuhan ko rin eh. So, it was really more of parang kaya ba natin baguhin yung direction. So, yun ang challenge ngayon. So, si Senador Bato, parang sinakripisyo na lang niya ang kanyang sarili sa paglantad bigla We all realized it would be a sacrifice, but until I saw the video na hinahabol siya, and until I talked to the NBI and getting the spot reports na how nakaset up na pala lahat dito eh. There were agents all over the whole day. Doon ko lang nalaman na talagang tama pala yung fear niya all the time na basta't magpakita siya. Having said that, we had good conversations through the media na sabi namin na anong masama na kumuha ka na lang ng warrant of arrest sa local courts, di ba? So I'm hoping that mentality, you know, more legal than emotional, will stay. But the NBI has relented, hindi po ba? Wala na sila dito ngayon. Well, may mga boss din kasi naman sila. But I appreciated yung sinabi ng director na once that nag-decide ang Senate as a body to take custody at once na sinabing kailangan ng local warrant. But of course, there's a whole of government. I don't know kung ano yung approach ng DOJ, anong approach ng buong gobyerno. I mean, I know there are victims of EJK. So I know it's also emotional for them. It's also emotional for those na natulungan na anti-drug ni Senator Bato. But the issue here kasi is stopping him from attending the session. Okay, so bakit po tila may kalituhan or confusion about what is legal and what is not? Dahil ba sa sitwasyon pong ito ay unprecedented? It's never happened before? I think the reality is it's also because he has a deciding vote sa Senate presidency. Ayun, isa pa. All the other factors, di ba? Nandun yung factor na hold the Duterte and others accountable dyan kay sa ICC. Kami naman dito nyo kasuhan. Kasama na dyan yung impeachment, di ba? The statements for or against. Kasama na dyan na si Bato is popular and unpopular, depende sa kampo. But every single time na mukhang may botohan, may lumalabas eh. Di ba? So tapos yun nga, hahabulin siya. At sabi, no, we were just arresting him. We're not preventing him. But you could wait for him to vote and then arrest him. Di ba? But pinilit na hindi siya makapasok. Ang sabi naman po ng iba, SP, bakit daw hindi na lang naghintay pagkatapos ng... kung bakit daw hindi na lang muna hinintay yung botohan? All the bakit other yung timing daw controversial arrest in the Senate was done through coordination, not only to the Senate President, pero dun sa arestuhin. And every single time, bibigyan sila ng option to exhaust legal remedies. And in the case of Senator De Lima, nakiusap na dun lang siya sa bahay arestuhin, makuha niya gamit niya. So, yun lang ano namin, bakit kay Bato? Of course, they will explain na dati siyang police, PMAer, kaya he can escape, di ba? But anyway, I hope we can refocus everything, especially to the economy. Our economy and many economies around the world are in bad shape. And it's not only internal because of the flood control scam and many other issues, but it's also because of prices of oil and remittances. And the war. Okay, so, well, pasensya na po kayo, makulit ako ng konti, pero ano po masasabi ninyo dun sa mga hindi naniniwala sa timing? Yung timing daw ng botohan para baguhin ang liderato? Well, number one, this isn't the first attempt. Maraming beses, hindi pa pinag-uusapan yung impeachment. Nag-uusap-usap na kami about leadership change. But I think the only thing I can say is that the proof of the pudding is in the eating. So when we get the articles of impeachment, Billionaire News Channel, we want you to have a front seat, bantayan nyo kami.
Kung tama gawin namin, mali yung accusation. Kung mali yung gawin namin, kung yung forthwith namin ay hindi ayon sa Supreme Court, mali kami. Hindi lang front seat, dapat una. Pila yan eh. Okay, sir, paninindigan po ninyo yung protective custody. Anong ibig sabihin nun? May mga gwardiya po sa labas ng kwarto ni Senator Bato? Simple lang po, and payagan nyo na gamitin ko ang inyong newscast, ang inyong network to explain to the government. We are a government of laws, not of men or women, di ba? During martial law, sari-sari ang arrest warrant. Kaya sa bagong konstitusyon, sa 1987 Constitution, nakalagay doon, kailangan judge at nandun yung kailangan niya ma-determine yung probable cause. So galing man sa abroad o galing kung saan man yung arrest warrant, dapat dumaan sa judge, yun lang hinihingi namin. Pumunta kayo dito, may dala kayong warrant of arrest galing sa judge, bigyan nyo ng pagkakataon sumagot, mag-file si Senator Bato. Pag naging final yung arrest warrant, siya mismo magsusurrender. Okay, so hindi naman sa dahil ayaw talaga ninyong ibigay sa ICC? Wala kaming power to stop Philippine law legal processes. But sa ICC, kailangan it conforms with our Philippine Constitution. Okay. Is that a matter of opinion, you think? Or No, that's really... We're just all emotional about the issues kasi kakanangya. But you will go into the future and see. So, interpretation ngayon ng ICC, dapat kasi 1 year pag umalis ka na at walang investigasyon, hindi ka na pwede mag-imbestiga. Kay Duterte pwede. Tinanggap natin lahat yon kasi nga, dahil nga dun sa mga victims. So theoretically, they can arrest some of our progressive leaders to say na may mga mass graves yung NPA. Theoretically, they can arrest some of our generals, nakaupo man o hindi, to say na Marawi, etc., di ba? Kung may magrereklamo, yes. They can arrest some of our, kung may magrereklamo. So you mean they don't have to pass a Philippine court? Kung gano'n ang sistema, mauubos gobyerno natin. We know that foreign governments are pro o anti-Philippines depending on the geopolitics. So why allow a political force outside the country not to follow our constitution? Okay. Ang mga tao po ngayon ay medyo nalilito. Parang I feel the instability of their feelings or their thought process. I agree naman. So ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino? Well, first, manood kayo ng Billionaire Station at yung ibang mga news na buo yung interview. Both sides. Kasi the reality is Facebook, lalo kung sarili kong Facebook, sarili mong Facebook, hindi naman yung buong interviews eh. So halimbawa, yung sinabi ni Senator Trillanes, Senator De Lima na sila naman nagpa-aresto dito. Yes, but they coordinated and they exhausted muna all legal remedies before sila nagpa-aresto. So there'll always be fake news. All platforms will be accused of fake news, diba? That's why the credibility of the station and the quality of questions and interviews really matters. So yun lang ang payo ko na get to the bottom of everything, but hindi mo masisi tao, hirap na eh. Pero, so how do you absorb all of this when you're talking about livelihood every day? Para nakikita ko nga po makakatulong kayo kaagad pag uwi ninyo sa pagod. Huli na lamang po, forthwith, what does that mean to you? Agad-agad. Agad-agad. Under the circumstance. Remember, iba circumstance noon, may election, palabas yung 12 senators and everything. Ngayon, everyone agrees, no? Yung pagko-convene. So ang question lang yung actual trial kasi may processes. So what I asked the Secretariat to do is simple. Kunin nyo lahat ng precedents, lahat na nangyari nung kung consistent lahat, ipro-propose ko, sundin na lang natin yon. Ayun. Pag inaresto po ba si Senator Bato, maiiba po yung bilang at maaaring magkaroon ulit ang botohan? Well, you need 13 to become Senate President and yung Senate President pro tempore. So, siyempre, each vote counts sa mga bill, sa mga resolution, sa impeachment, di ba? Pero just removing him will not change the Senate President. But baka kasi ang tinitignan nila yung tinatawag na yung parang sa media din, di ba, na may epektong takot. So baka yung iba, yung chilling effect kung tawagin. But I don't think that will happen kasi ngayon, lahat ng takot na. Lahat ng hindi takot, wala ka nang magagawa para matakutin pa eh. I mean, people have already made up their mind eh. Okay. Thank you so much for your time. I know you're very busy and exhausted. Maraming salamat po sa inyong oras. Ang bagong Senate President, Alan Peter Cayetano. Exclusive. Isa pang Chinese businessman na nagpapanggap na Pinoy, arestado sa Naga City.
At Matt Damon at Ben Affleck kinasuhan dahil sa pelikulang The Rip. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Light naman ang westbound lane. Isa na namang Chinese national ang nahuli dahil sa malaalis-go na galawan. Sa Naga City, dinampot ng Bureau of Immigration ang negosyante. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Arestado kahapon sa Barangay Concepcion Grande, Naga City ang big-time Chinese businessman na si Ramon L.D. matapos ang intelligence-driven operation na pinangunahan ng Bureau of Immigration. Ayon sa spot report ng arresting authorities, malaalis guwo o gumagamit ng peking Filipino identity si D. Nadiskubre kasi na mayroon siyang fraudulent birth certificate. Nakasaad dito na Pinoy siya pati ang kanyang mga magulang. June 7, 1976 ang nakalagay na date of birth. Pero nairehistro lang ang birth certificate noong September 2014. Meron din siyang sariling SSSID, Tax Identification Number, isang expired na driver's license at NBI data, kung saan nakasaad na siya ay Pilipino at ipinanganak sa Quezon City. Nang arestuhin siya, dito na nasabat ang kanyang Chinese passport, kung saan nakalagay na ang kanyang tunay na pangalan ay Li Chui Wen na mula Fujian, China. Si D ang nagmamay-ari ng Anjena Trading na involved sa retail business. Filipino rin ang nakalagay na citizenship niya ayon sa SEC documents ng kumpanya. Mahigit 10 ang listed business addresses nito sa Bicol, kabilang ng ilang mall at retail establishments sa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Parte at mataas na opisyal din siya ng maraming organisasyon sa Bicol. Noong 2023, naging presidente siya ng Camsur Chamber of Commerce and Industry. Miyembro rin daw siya ng Rotary Club of Iriga at ng Chinese organization na Naga Longse D Association. Bilang isang major business player sa buong rehiyon, madalas ding present si D sa ilang ganap ng provincial government ng Camarines Sur. Ayon sa intelligence authorities, under investigation ng possible connection ni D sa United Front Works Department o UFWD ng China dahil sa umano'y malalim na connection nito sa iba pang organisasyon sa rehiyon. Ang UFWD, ang ahensya sa ilalim ng Chinese Communist Party, na siyang namamahala sa influence building, relationship management at political coordination sa labas ng China. Ito rin daw ang organisasyon na responsable sa umano'y espionage operations ng China ayon sa international reports. Bagay na mariing pinabulaanan ng Beijing. Mananatili si D sa BI Detention Center habang dinidinig ang kaso nito. Kaugnay ng mga posibleng paglabag sa immigration laws, kabilang na ang undesirability. Ire-review rin ang iba pang dokumentong nasabat kay D, kabilang na ang current driver's license nito at ang kanyang PRRA-issued ID kung saan Chinese ang nakalagay nitong nationality. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kailangang maaresto agad si Senator Bato de la Rosa at isuko sa ICC sa The Hague. Yan ang panawagan ng Amnesty International Philippines matapos kumpirmahin ng ICC na may arrest warrant na laban sa dating PNP chief. Hindi raw pwedeng gamitin ni de la Rosa ang kanyang pagkasenador para magtago sa korte. Naghain naman si Senator Tito Soto at 4 pang senador ng resolusyon na hinihikayat si Senator Bato na sumuko na sa ICC. Basura kung tawagin ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Iran sa Amerika. Pero take it or leave it ang posisyon ng Tehran. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Yan ang pahayag ni US President Donald Trump matapos niyang tablahin ang sagot ng Iran sa peace proposal ng Amerika. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
Kasama sa mga demandang tiran ang pag-alis ng US blockade sa Strait of Hormuz at pag-lift ng sanctions at ban sa Iranian oil sales. Pero nitong Lunes, inanunsyo ng US government ang panibagong sanctions sa 3 individual at 9 na kumpanya dahil sa umano'y pagtulong nila sa oil shipments ng Iran sa China. Ilang araw yan bago makipagpulong si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Beijing kung saan tiyak na high on the agenda ang giyera sa Iran. Both China and the United States obviously have an enormous amount to play into this war in Iran. China is one of the most important players for the global economy, and a global recession, which would come from a prolonged closure of the Strait of Hormuz, would dramatically affect both China and the United States. Sa Miyerkules ang dating ni Trump sa China. Sa Huwebes at Biyernes naman ang mga pagpupulong nila ni Xi. Inaasahang kasama rin sa mga tatalakayin ang tensyon sa Taiwan. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Walang rigodon sa gabinete. Ito ang nilinaw ng Malacanang at ni DICT Secretary Henry Aguda matapos ang balitang nagbitiw na siya sa pwesto. Git ni Aguda, distraction lang ang mga espekulasyon at nananatili siyang committed sa digital transformation agenda ng ahensya. Sinigundahan naman ito ng palasyo. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Ben Affleck and Matt Damon are facing a lawsuit over their film The Rip. 2 police officers in Miami ang nag-file claiming that the movie has caused substantial harm sa kanilang reputations. While hindi naman na-mention sa pelikulang pangalan ng dalawa, the film was advertised as inspired by true events. The Rip is about 2 Miami cops who seized more than $20 million of cartel cash and discovered corruption in their ranks. Nirelease ito sa Netflix noong January. Speaking of Netflix, in legal trouble din ang streaming giant. The Texas Attorney General filed a lawsuit accusing Netflix of spying on children and other consumers by collecting their data without consent. The complaint adds Netflix has sold viewers' habits and preferences to commercial data brokers and advertising tech companies. Inaccused din ang platform of using dark patterns to keep users watching, including an autoplay feature that starts a new show when a different show ends. Wala pang comment ang Netflix about the lawsuit. Harrison Ford receives an honorary doctorate from Arizona State University. Siya rin ang nag-deliver ng commencement address sa undergraduate class of 2026. In his speech, he stressed the importance of protecting nature and elevating marginalized indigenous communities. Harrison also emphasized the power of youth in preventing climate change and mass extinction. Didn't exist yesterday. Your generation has far more power than you may realize. And if you harness that power, if you find your leadership, your issues, your voice, the world will not be able to ignore you. You will have to be accommodated. Believe me, I know that's true. Business sector nababahala dahil sa ingay politika. At cast ng Baywatch reboot, pinainit ang red carpet. Susunod yan sa agenda.
pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Kapapasok lang po na balita, pinangalanan na ng ICC ang papalit kay Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni FPRRD. Ayon sa ICC, i-represent ni British lawyer Peter Haines ang dating Pangulo sa nakatakdang status conference sa May 27. Tiwala si Kaufman na bihasa na si Haines sa ICC at mayroon ng malawak na karanasan. Matatandaang kumala si Kaufman sa defense team dahil tapos na raw ang kanyang 1 taong kontrata. Huwag iwasan ang sinumpaang tungkulin. Ito ang panawagan ng simbahan sa Senado para sa agarang paglilitis ni VP Sara. Kasabay nito, higit 5 milyong pirma na rin ang nakalap online para panagutin ang pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Patuloy ang mga panawagan ng iba't ibang grupo para panagutin na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ngayong araw, nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBC na simulan na ng Senado ang impeachment trial. Apela rin ng CBCP sa Senado, iwasan ang kahit anong hakbang na maaaring makita bilang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o pagbabaliwala sa nakasaad sa saligang batas. Dagdag din ng grupo, ang anumang pagpapaliban sa impeachment trial ay pagpapaliban din ng pagkamit ng hustisya, hindi lang para sa bise kundi maging para sa mga Pilipino. Umiikot din ngayon sa social media ang isang signature campaign para sa impeachment ni VP Sara kung saan nasa higit 5 milyon na ang pumirma nationwide. Ayon sa website, kampanya ito para harapin ng bise ang proseso bilang pagpapakita ng pananagutan at bilang bahagi ng due process. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Tila nakakalimutan na ang lagay ng ekonomiya dahil sa politika. Yan ang babala ng business sector sa gitna ng Senate coup at mainit na issue sa ICC at impeachment. Narito ang agenda report ni Ches Sulit. Hindi na bago para sa mga negosyante ang political landscape ng Pilipinas. Pero humihiling ang business sector na sana mas bigyang pansin ng mga opisyal ang lagay ng ekonomiya na tila nakakaalarma na. Kasabay raw kasi ng mahinang paglago ng GDP, mababa pa rin ang pumapasok na investment sa bansa. Napakaraming dating problema, challenges, pati yung itong Iran war, wala ng tourism, yung future natin sa 2026, malabong-malabo, lahat bumabagsak na. Ayon kay PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr., pinapalabas ng political noise na unstable ang Pilipinas sa mga karatig bansa nito. Aniya, kailangan ng tutukan ang milyon-milyong Pilipinong wala pa ring trabaho. Fortunately, yung export to 2025 tumaas tsaka yung first quarter. Pero because of this, worried kami na baka mamaya mag-reversion dahil pahirap na pahirap, patas ang gastos at dahil nga sa fuel cost. Para naman sa manufacturing sector, higit na mahalaga ang business confidence at klarong policy direction. Ayon kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, isang malaking dagok sa mga negosyante ang mabilis na inflation na naitala sa 7.2% nitong Abril. Businesses in general are doing more than tightening belts. We're actually preparing for a little bit more rockier road down the line because it seems like the Middle East crisis is not letting up anytime soon. Nakakalungkot naman para sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ang nangyayaring tensyon sa politika sa ganitong panahon. We need jobs, we need food security, we need energy security, we want lower electricity bills, and these basic goods and services that every taxpayer deserve. Panawagan ng business sector sa pamahalaan, isentro ang usapin na ekonomiya. Ayon sa kanila, umaasa pa rin sila sa mga reformang isusulong sa Kongreso na layong protektahan ang mga consumer at negosyong apektado ng krisis. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Piki, asahan pa rin ang tumitinding init sa bansa sa mga susunod na araw. Wala kasing epekto sa ngayon yung dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa, namataan 490 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar, ito po yung dating si Bagyong Kaloy, habang ang isa pa, nasa labas ng ating PAR at nasa 1,395 kilometers silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, hindi nakikita na magiging bagyo ang dalawang LPA at wala rin tayong aasahang epekto mula sa mga ito. In fact, posible ng malusaw ang nasa labas ng PAR bukas o sa Huwebes at ang nasa loob naman pagsapit ng Biyernes o Sabado. Ngayong Martes, patuloy ang pagdami ng mga lugar na nagkaroon ng delikadong heat index na umabot na sa 44 or nasa 60% ng mga Pag-asa stations. Kabilang na dyan ang Butuan, Agusan del Norte, umabot sa 48 degrees, tied with Borongan, Eastern Samar kahapon, sinundan ng Tuguegarao City with 46 degrees, and Coron, Palawan at maraming lugar pa, 45 degrees sa may Central Luzon. Bukas po araw ng Miyerkules, posible pang pumalo sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init sa may Ettiaga, Isabela, Kamiling, Tarlac and Butuan, habang dito sa may Quezon City, posible pa rin umabot sa 40 degrees Celsius bukas ng hapon. Ka-weather, hindi imposible na tumindi pa yung maramdamang init sa inyong lugar sa mga susunod na araw, kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at magsuot ng komportable at light-colored na damit tuwing lalabas ang bahay sa tanghali upang maiwasan ang pagkahilo at panghihina. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, May 13 sa Luzon, wala pa rin pong asahang malalakas at tuloy na ulan sa maghapon, maliban na lamang sa mga saglit na ulan and thunderstorms dito po sa may Isabela, Aurora, and Northern Quezon, yun ding mga nearby areas, possible din yung mga pulupulong pag-ulan. Habang sa bandang Mindanao, ngayong Miyerkules, posible ang mga pag-ulan, umaga pa lamang, dito po sa may pandang Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Generally fair naman, bahagyang maulap, bukas ng umaga hanggang hapon sa Palawan, Visayas, and the rest of Mindanao. Pero pagsapit ng hapon at gabi, posible na rin kumulimlim sa iba pang bahagi ng Mindanao at magkaroon ng mga pulupulong ulan at thunderstorms. Kaya ka-weather, huwag kalimutang magbaon ng payong o sombrero na very useful, hindi lang sa sikat ng araw, kundi maging sa biglaang buhos ng ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Martes. Ako yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon. Pinainit ng stars ng Baywatch reboot ang New York City Center. Present sa 2026 Fox Upfront ang cast led by Stephen Amell, Shay Mitchell, Brooks Nader, Livy Dunn, and Noah Beck. Umattend din sila Jessica Belkin, Hassie Harrison, and Thaddeus Lagron. The highly anticipated series will premiere on Fox in January. The OG lifeguard drama, which ran from 1989 to 2001, set a Guinness World Record for most viewed weekly television series in the world. The Fast and Furious movie franchise is coming to the small screen. Inannounce ito mismo ni Vin Diesel sa NBC Universal Upfront presentation. Star-studded ang 50th anniversary celebration ng youth charity ni King Charles. Present mismo ang British monarch along with George and Amal Clooney, Lily Collins, Benedict Cumberbatch, and Idris Elba. Nasa event din sina Rod Stewart, Ronnie Wood, and Rita Ora. This was held at London's Royal Albert Hall and brought together music, awards, and performances. 1976 nang sinetap ang The King's Trust with the aim to end youth unemployment. It has since helped out around 1.3 million people. Alright, dami pa rin ganap sa Senado kaya nandun ang ating kasamang si Corina Sanchez Rojas. Can you hear us, Corina? Yes, I can hear you. Sabi ko nga, dami pang ganap dyan. Well, ang masasabi ko lang, hindi ko kayo masyadong marinig kasi yung audio natin may konting problema. Pero masasabi ko lang, Pinky Willard, ang init dito. Kanina pa ako humahanap ng paypay. Pero palagay ko, mas mainit lalo't nagliliyab doon kanina sa loob ng session hall dahil nga sa iringan ni Senator Pangilinan at ni Senator Robin Padilla. Pero pagkatapos doon, nag-alisan na lahat. Pero ngayon, naasahan natin na sa ilang saglit,
na makakausap natin si Senador Bato de la Rosa kasi hindi nga naman siya umalis, dito na siya nakatira, hindi ba? So panoorin na lang mamaya sa Billionario Channel yung ating magiging panayam kay Senador de la Rosa. Okay, hintayin natin yan. Thank you. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. At ako naman po si Ferdy Salvador. At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.